Tapos na ang araw ng mga puso, mga kanegosyo. Pero ang araw para kumita, kayang-kaya everyday, basta may patok na negosyo. Craving for Japanese? Ewan ko na lang kapag hindi pa masatisfy ang cravings nyo sa isang bangkang sushi. Sobrang sarap po to. Fresh lahat. Pangbarkadahan talaga. Ang laki. Quality. Siksik yung lasa hindi tinipid. Kung nagsimula pa lang kami, nasa 3,000 lang mahigit yun. Kumita halos doble. Sa isang buwan, sa isang Japanese restaurant, pwede kang kumita dito ng 6 digits. Malinis na yon. Ang mga bag dito sa isang kainan sa Quezon City, nilalagyan ng yelo, gatas at kape. Ano bag ayan? Kayo ba kaya ubusin yung ganito karami? In a span of 1 month, nabawi namin yung naging puhunan namin. So far, lahat nung nakikita namin, 600 to 700K a month. Peking duck o lechong manok. Sa itsura at lasa, abay kuhang-kuha ang sarap ng Peking duck. Pero ang laman o karne, walang dudang chicken na chicken. Masarap! Quality. Quality. Ano lasa? Lasang manok. Siyempre, lasang manok talaga yan. Duck is an expensive protein. I thought, yes, baka pumatok to kasi we're gonna use chicken. Pagluluto naman, almost similar. Lahat na yan sa Pera Paraan. Ngayong araw, ako ang bangka. Sagot ko na ang kwentuhan. Mahirap yung plating Parang pwede bang kakain na lang? At literal na isang bangkang sushi. Mabigat nga siya. Gusto niyo yung yarn? Ang sakay ng bangka halos 100 piraso na sushi, maki at sashimi na lumalayag daw ang kita. Craving for Japanese? Ewan ko na lang kapag hindi pa masatisfy ang cravings nyo sa isang bangkang sushi. Ang sushi boat may 98 pieces ng iba't ibang klase ng sushi, maki at sashimi na kayang pagsaluhan ng 12 hanggang 15 katao. Kaya ang ilang celebrities naki-onboard na rin sa sushi boat. Ang cast ng Dambuhalang Adventure Serie ngayon sa primetime na Lolong, nagsalo-salo sa dambuhalang bangka ng sushi. Nakisakay na rin sa pagkahilig sa sushi boat ang prinsesa ng City Jail, Sofia Pablo, Sunshine Cruz, Rochelle Pangilinan, Jeric Gonzalez at Christopher Martin. Naks naman, star-studded! Ang kapitan ng bangka, may-ari ng negosyo, ang dating miyembro ng Abstract Dancers na si Javern Pasahol at kanyang may bahay na si Monique. Bago raw nagkaroon ng Japanese restaurant, nagsimula sila sa pagbebenta ng seafood sa palengke. Nag-start kami as retailer ng seafoods, mga fresh seafoods po from farmers market. Nagsusupply kami for Japanese restaurants, hotels, catering po. Galing po siya sa father ko. Family business po namin siya. More than 30 years. 2017, yung father ko, gusto na niyang i-give up yung retail. So sabi ko, sayang naman kung bibitawan na agad. Bakit hindi muna natin itry? Mula sa pagiging supplier ng tuna, salmon at iba pang seafood sa mga Japanese restaurant, naisipan nila mag-aral kung paano gumawa ng mga sushi at maki at magbenta rin ito. Siya na yung unang nag-aral. Siya yung sa culinary. Sabi ko, focus tayo sa Japanese. Since nakilala tayo sa sashimi, tuloy na natin. Yun, nag-formal ang training talaga kami. Sige nga, Javern at Monique, paturo naman dyan. Doon lang muna tayo sa basic, ang California Maki. Kailangan ba talaga Japanese rice? Yes po. Kasi parang malagkit. Saka iba po yung lasa niya. So, hindi pwede dito yung ordinary rice? Yes, opo. 50 pesos per kilo? Una, ilagay ang kanin sa nori sheet. Okay ba ako makapal to? Kabalugin? Okay lang po yan. Ganyan. Sunod, ibabaligtad at ilalagay ang mga palaman. Roll po tayo. After roll. Ayan, di ba pagka-roll po, sulak lang po nito. And then press again. Kunting diin pa at tcharan! Ang taba ng sa akin. Ayan. Pag sinubo mo ito, bibilaukan ka no? Ang laki. Hihiwain, ipi-plating, lalagyan ng sauce, at ito na ang ating California Maki. Pasado na ba? Hindi pa rin natatapos dahil mamaya mag-assemble pa tayo ng 98 pieces na sushi boat. Parang dikit-dikit, no? Yes. Ganda nga. Abangan! Mula sa pagbebenta sa palengke,
naisipan nilang magbenta online. Binebenta nila ang kanilang mga sashimi ng tingi, ginawa ng packaging at nilagyan ng toyo at chopsticks. Kumbaga, ready to eat na. Ang naging bentahin nila, affordable na sashimi. Kung nagsimula pa lang kami sa online, pagka isang pirasong salmon lang yun eh. I think mga nasa 3,000 lang mahigit yun. Tapos kumita halos doble mahigit. Yung pwede mong i-earn sa isang buong salmon, tinuloy namin. Dahil sa lakas ng benta ng sashimi nila online, lalo na noong pandemya, dito na nila naisipang magtayo ng Japanese restaurant. Makalipas lang ang mahigit na 3 taon, mayroon na silang 11 branches nito. 4 dito ang kanila habang franchise ang 7. Kahit na marami ng restaurant, hindi pa rin nila binibitawan ang pwesto sa palengke na minana sa tatay ni Monique. Malaking tulong din kasi na sila mismo ang supplier ng mga seafood na ginagamit nila sa restaurant. Sir, yung turnover ng mga products since direct supplier and retailer kami, mabilis. Advantage namin as a direct supplier. Mas So, mababa mas kasi mababa yung ang costing ingredients namin, na costing ingredients namin. namin. So, kaya namin maglabas ng mga high quality na sushi na affordable. Tama na muna ang kwentuhan, buuin na natin ang sushi boat. Hirap naman mag-ano nito. Opo, ang mahirap po talaga dito, ma'am, yung pag-plating. Mahirap yung plating eh. Parang pwede bang kakain na lang. Yan, opo. Ayan, hindi kasya. Overloaded yung yung ship. Ayan, ilalagay pala dyan? Yes, opo. Wala nang space. May arts pala talaga to. Yes. Sige nga, tapusin mo na. Pagkatapos mailagay lahat ng sushi, maki at sashimi sa bangka, lalagyan na ng toppings. Makatapusan naman yung lagay mo sa ganyan. Hirap na nga. Habang naglalagay ka ng naglalagay, pahirap ng pahirap, pero paganda siya ng paganda, no? Ganun lang. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Yan, ganun din po. Gusto ko yan. Ang ganda. Parang garden. Eto na siya. Mabigat nga siya. Parang isang tao binubuhat mo dito. Mabibili ang malaking sushi boat ng 3,899 pesos. May mas maliit na version naman na may 31 pieces na nagkakahalaga ng 1,349 pesos. Kung may selebrasyon sa bahay, mayroon din silang take-out boat para feel na feel pa rin ang pagkain sa bangka kasama ang pamilya o barkada. Sobrang sarap po to. Hindi lang maganda tingnan. Yung salmon, yung sashimi, yung sushi, fresh lahat. Pangbarkadahan talaga, hindi na mag-aagawan kasi ang laki eh. Siksik yung lasa hindi tinipid. Ngayon kasi kami sa sushi, so pagdating sa mga ganito, parang nadi-differentiate talaga namin agad kung quality ba o parang tinipid lang yung pagkakagawa. This is good. Maganda raw ang response ng mga tao sa kanilang produkto, kaya naman ang kita. Sa isang buwan, sa isang Japanese restaurant na Jam House of Sushi, pwede ka kumita dito ng 6 digits. Kumbaga, malinis na yon. Ang isa sa pinakamasarap na alam namin na meron kami, yung nakapag-provide kami ng trabaho sa karamihan. Actually, before, ilan lang kami from 4 or 3. Ngayon, halos umabot na kami ng 160 plus. Dahil din sa negosyo, nakapagpundar na sila ng sariling bahay at mga sasakyan. Huwag agad kayo mag-give up. Meron talagang challenges, lalo na sa pag-uumpisa ng negosyo. Hindi ganun ka bilis na pumasok ka ng negosyo is magiging successful ka agad. Kailangan matyaga, kailangan pag-isipan lahat ng gagawin. Darating din yung oras, makukuha mo rin, kumbaga sabi nga, yung tamang timpla dun sa gusto mong mangyari. Para sa mga sinusubok sa negosyo, malakas man ang alon sa ngayon, huwag tumigil magsagwan para hindi lumubog at patuloy na maglayag ang negosyong pinapangarap. Nahuhulaan niyo ba ang magkakamukhang hilig ni na Rufa May Quinto at Heart Evangelista? Check na check kayo kung ang inyong sagot, luxury bag. I wanted to wear this only for special occasions. From yours to yours. But wait, hindi nyo na itatanong, medyo in din ako into collecting bags. So this is my bag. Hoy, totoo to, galing to sa sa Paris ha. Pinabili ko yan kay Susie. Kasi sale nung pumunta siya. So nagpabili ako. Gusto ko kasi talaga malaki ang bag kasi marami akong lagay dyan eh. Doon mo tayo sa mga pinaka-importante. So, meron akong salamin. Mga ID to, mga pang-top, lahat-lahat. Yung mga utang dito, listahan. Siyempre, wallet, pula,
pampaswerte. Cellphone, of course, di ba? Sunglasses, yan. Press powder, lipstick, at saka suklay. Ang pinakamaraming, dahil siyempre maghapon nasa kalye, ito muna. Tang! Saging! Tapos, siyempre merong burger. Tara! Merong kakanin, may nagbigay ng kakanin. At saka ang favorite breakfast of the day ko, ang nilagang itlog! Yan, may candy pala ako. May candy. Yan, tara. Tsokolate na matcha. Kasi bawal magutom. That's my bag. My bag. My rules. Mababay lagay ang mga pagkain sa loob ng mamahaling bag? Meron bang batas? Bawal ba? Hindi. O di, akin na. Kung ang aking sosyaling bag may sari-saring pagkain inside, ang mga bag naman dito sa isang kainan sa Quezon City, nilalagyan ng yelo, gatas at kape. Ano bag ayan? Pagkahilig sa kape at bag ang nagdala kay G ng ideyang ito. Nakapag-visit na rin ako sa maraming coffee shops and nakikita ko talagang pagkakaparehas eh. Like, they're serving the coffee into the usual glass or tasa. So, nag-search ako. So, sabi ko, paano kaya kung pagsamahin ko yung hilig ko, coffee at bag? And yan, for our Cafe Mido bag, it's not just your type of coffee or typical coffee in a cup, but it's a statement. Oh, statement bag baka mo. Depende yan sa nagdadala sa magtitimpla. Tuturuan niyo tayong mag-assemble ng strawberry matcha latte gamit ang bag na to. Yes. Bag na glass. Hindi ko maintindihan, parang ito ho ay talagang bagong-bago. Talagang ngayon ko lang din nakalaman na ang kape pala or any drinks ay pwede ilagay sa bag. So, iba na ang laman ng bag nyo ngayon, hindi na mga lipstick at mga pagkain na talaga. And I'll try my best na maging maganda ang ating Midog. Oh, statement bag baka mo. Depende yan sa nagdadala sa magtitimpla. Tuturuan niyo tayong mag-assemble ng strawberry matcha latte gamit ang bag na to. Yes. Bag na glass. So, ano unahin ko? Yes po, para makagawa po tayo ng strawberry matcha latte sa ating Mido bag, uunahin po natin ang ating strawberry jam. And then, ang susunod po ay ang ating ice. Good for how many to? This one po is good for sharing, good for 4 po, equivalent of 4 cups of 16 ounces drink. After po niyan, ito na po ang ating milk. Ang daming gata. Ang saya. Para nasa Milkland. Ayan, tapos? And then, ang ating pong final ingredient, ang ating matcha. Dahil ito nga ay strawberry matcha latte. Ayan na. Ang ganda. Since ito po is ang pinopromote namin is bonding ng family, friends, and couple, dito na po sila talaga nag-share with separate straws. Talaga? Yes Oo nga, po. pang family pwede Yes. talaga din, di ba? Oo, markada kung super close kayo, pwede na rin. Mag-shota, pwede na rin. Medyo mabigat, ha? Para siyang pang-workout, ha? 1, 2, 3. Ang cute-cute naman niya, o, di ba? Nakakita ng inuming nasa bag. Ready na ang aking statement bag. Time to aura! Parang malulunod. Alam mo talaga to pang sharing to eh. Honestly, kayo ba kaya ubusin yung ganito karami? So, this is good for sharing talaga. First in the Philippines daw ito, flavored drink in a glass bag. Dahil sa look nitong kakaiba at nakakaslay na pang-aura, bumuhos ang atensyon ng netizens. Ano naman ang bag nyo? Strawberry matcha latte. Mahigit 30 klase ng iced drinks ang pwede ritong ilagay. Perfect para sa mga couple na matamis pa sa inumin, swak din sa magkakaibigan at pamilya, kapartner na maiinit na chika. Ang presyo, ×4 lang ng chosen drink nyo. Take the more drink, mas nakatitipid. We actually promoting for sharing kasi as a mommy or as a bago sa buhay pagpapamilya, gusto ko na nababand pa rin talaga. So at least in a Cafe Mido bag, they get to share it, kwentuhan, sharing yung mga tawanan. Tulad ng nakakaalta nitong packaging, mataas-taas din ang kinailangan puhunan ni G. So yun, nag-umpisa kami sa 500k as puhunan. Nakatulong sa bigat nito ang unang cafe business ni G na isang franchise.
Dahil dun sa franchise namin, nakaipon kami. And aside dun, yung may personal savings din kami. So pinagsama-sama namin lahat. And sa awa ng Diyos, na-put up namin si Cafe Mido and tulong-tulong talaga. Pero bago madala ang Cafe Mido sa lokasyon nito ngayon, nag-umpisa ito bilang isang mini cafe. Nag-start talaga si Cafe Mido way back February 2024 sa Taguig. Nakakatuwa kasi yung sa neighborhood namin is sinangkilik talaga nila yung Cafe Mido. Nang makita nila ang potensyal ng negosyo, binitbit nila ito sa mas malaking pwesto. Sa bago nitong tahanan, buhat na buhat ang kanilang puhunan. Eto, sa Cafe Mido namin dito sa QC, in a span of 1 month, nabawi namin yung naging puhunan namin dun sa nag-start kami sa Taguig. And so far, we're running 5 months or 4 months this February. And so far, lahat nung nakikita namin, like 600 to 700K a month. Kung bentang-benta ang Mido Bag, ang iba nilang inumin at pagkain, tiyak na patok sa panlasa nyo. Dahil ako, bet na bet ko! Aside from coffee and non-coffee drinks, we also have pastas, pastries, savory Danish, and cakes that you get to enjoy as well with your coffee. Isa na riyan ang sosyaling pakinggan pero abot kaya naman. Dahil nagpapakasosyal na rin lang naman tayo, mula dito sa ating Mido Glass drink, ito naman, tikman natin ang poutine. Direct from Canada. Ayan, kita niyo naman yung flag ng Canada. Ito daw pong cheese na ito. Ayun, mga cheese curls dyan sa gitna. Nagsusumigaw ang inyong cheese. Wala pagkasosyal. This is so cheesy. Ang sarap ng cheese. Talagang wapoys na kapag ganito kasarap ang inumin at pagkain. Deadma sa bashers. Hindi lang aesthetic ang cafe, pati mga inumin, slay! Ang negosyo, caring-carry. Peking duck o lechong manok? O peking lechong manok o lechong peking duck? Ano ba talaga, kuya? Pero ito ang totoong-totoo at hindi fake. Sa itsura at lasa, abay kuhang-kuha ang sarap ng peking duck. Pero ang laman o karne, walang dudang chicken na chicken. Peking duck? Ano ba yun? Yan ang bidang putahe mala fine dining sa restaurant na ito sa Quezon City. Pero sa presyong swak sa bulsa. Ang lechon manok kasi with a twist, peking duck ang pagkakaluto. As we know, it's not very affordable here in the Philippines kasi nga, duck is an expensive protein. And I thought of a way na, yes, baka pumatok to kasi we're gonna use chicken. Pagluluto naman is almost similar. Ang peking duck ay unang lumaganap sa China. Pagkain ng mga may dugong bughaw doon, gamit ang karne ng pato o bibe, iniihaw ito sa saradong pugon o kaya'y nakabitin sa ibabaw ng apoy. Dahil sa metikulosong pagluluto nito para makuha ang crispy na balat ng pato pero juicy in the inside. Hindi basta-basta matitikman dahil sa taas ng presyo. Kaya ang kanegosyo natin si Aim, tila ginagawa ng misyon ang ipatikim ang sarap ng lutong peking duck pero sa manok na patok sa mga Pinoy. At legit na legit ang lasa nito, ha? Hindi peke. Mula proseso ng pagluluto hanggang paghahain in original peking duck style pero manok sa presyong abot kaya. Nakakain na ba kayo ng peking duck? Yung mga anak ko. Kaya nga ako pinabili para malaman nila kung pareho ba yung lasa. Eh okay naman daw. Una raw nag-invest si Aim sa restaurant kung saan niya natikman ang peking chicken. Namuhunan si Aim ng halos 500,000 pesos dito. Meron kasing kainan sa amin kasi I live in Parañaque. Tapos, lagi akong kumakain doon. Nagtanong ako if they have any investments as a foodie. Sabi ko, why not I try to have a franchise of something na yung gusto kong pagkain. One time, natikman ko tong peking duck style. Masarap naman siya. Maybe this has potential. On top of an investment, meron kang interest na makukuha and they gave you the right to operate a franchise.
Pero para mas maging madali para kay AIM ang pagpapatakbo sa kanyang franchise business, diskarte na raw nila ang ilang aspeto ng negosyo. Medyo nabigyan kami ng medyo big bonus from our company. Tapos yung bonus na yon, instead of me buying things na hindi ko naman kailangan at that moment, I started out investing in different businesses. So what we did was we sourced our supplies here around the area. Nung nag-ano kami ng mga local markets. So we almost considered this na parang our business na rin. Bilang breadwinner ng kanilang pamilya, todo po si AIM para magtagumpay ang kanyang negosyo. When I was 17 years old, my dad got hit with stroke. So ako na yung parang tumayong padre de pamilya sa amin. Last year, my mother passed away due to cancer. I also am taking care of my grandmother. Para ma-achieve ang malapeking duck style na luto at lasa, ang paglilitsyo ng manok sa loob ng tandoori oven. Pumunta ako sa iba't ibang lugar dito sa Philippines para mahanap yung tandoori oven namin kasi nga hindi siya common eh. Ako mismo, naiintriga sa manok na to. Ayan na, sabi dito, please come in, we're open. Original Peking duck style, ayan. Pwede mag-order? Hala. Ang babata nito mga negosyante natin. Parang baka susunod yung mga bagong silang may negosyo na. Kaka-curious naman yan, paano nang yung Peking duck yung chicken, di ba? Pwede pakita mo sa amin pagluluto? Yes, ma'am. O sige, let's go. Likatin na natin. Overnight, marinated na po yung Whole chickens chicken. natin. Ano yung mga pinang-marinate mo dyan? Iba-iba? Secret ingredients, pero meron naman po yung mga basic natin, mga salt, pepper. Every day po kasi, we make sure na fresh yung chickens para at least lasang-lasa po yung juiciness ng ating chicken. Squeeze lang natin siya all over. Maligo ka ng lemon. Tadadadan. Ito ko na maluto. Pag niluluto natin Ayan. sa oven. Yes. Taran! Ang next step, paliliguan ng manok o baiting. So, binibathe natin yung chicken. Ito na yung parang flavoring niya, na which gives it the orange color. Pwede mo ilublob? Yes, ma'am. Pwede naman po. Ako talaga nilublob ko siya. Malunod ka dyan. Tara! Magkano ba isa? Nasa 449 po yung job. Mura naman? Yes, ma'am. Ayun, chicken na hilaw sa palengke, 400 na yung buo. Tapos 400 mo lang binibenta. Yes po, ma'am. Tumutubo ka pa? Tumutubo na ako, ma'am. Pagkatapos matimplahan ng mga pampalasa, diretso oven na ang manok. Ay, ang laki! Yes, ma'am. Ma'am, ito talaga yung way of cooking niya. Bakit sa oven? Bakit hindi uling? Mas even po kasi yung distribution ng cooking kapag control yung heat. Ay, nako, wala akong magagawa dito kundi kumuha ng lutong Peking duck chicken. Bye! But wait, di pa the end ang pagluluto. Pagkatapos maluto sa tandoori, papaliguan ulit ang manok sa mantika para ma-achieve ang malutong na balat. Ngayon, pwede nang umatak. Ayan na, so ito na, luto na yung chicken. After 1.5 hours na nilagay siya sa tandoori oven. Ayan, ito na. Ay, ang lutong. Ay, ang sarap nga. Tawag mo na lang isipin na chicken, pero lasa siyang Peking duck. May certain talaga na lasa eh. So parang gano'n na nga. Huwag mo isipin chicken, lasa nga siyang Peking duck. Lasa siyang Peking duck. Hindi siya yung lasa ng mga pangkaraniwang mga grilled or roast chicken na nabibili natin, mga lechong manok. Talagang lasa siyang Peking duck. Hindi kaya gawin duck. Kaya gawin totoong duck. Kung single pa raw, pasok sa iyo ang 179 pesos meal na quarter-size Peking duck chicken, Java rice at may inumin pa. Kung taken naman o kasama ang pamilya o barkada, isang buong Peking duck style chicken na ang orderin sa presyong mula 429 to 449 pesos. Bida pa ni AIM, masasarap pa raw yan pag isinawsaw sa kanilang signature hoisin sauce. Pag masarap, spread the word talaga. Masarap! Ka-aim, hanap ulit tayo. Tikman mo nga itong ating Peking duck. Ano? Masarap? Quality. Ano lasa? Siyempre, lasang manok talaga yan.
Ang Peking Duck Style Chicken ni Aim kumikita na mahigit 200,000 pesos kada buwan. Kung maniniwala sa mga sabi-sabi, malas daw ang manok dahil isang kahig isang tuka. Pero sa negosyo, walang swerte-swerte lang dahil trabahuhin lahat at paghirapan hanggang tuluyang mag-fly ng pataas ng pataas. Kakaiba, mabenta at malaki ang kita. Paano nga ba naiisip o nahahanap ang ganitong mga negosyo o produkto? Mahilig din kasi ako talaga sa bag. And then, running a coffee business, naisip ko, why not put it together? So, after doing research, we realized na wala pang nag-o-offer na ito dito sa Philippines. Pinili namin to para ma-continue namin yung negosyong inumpisahan ng family namin na nakapag-provide sa amin noon and until now. Duck is an expensive protein. I thought, yes, baka pumatok to kasi we're gonna use chicken. Pagluluto naman, almost similar. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.